Ito si Tsukasa na ibinalik ang libro sa propesor na nag-overtime sa library. Ngunit nang ibibigay na ng babae ang libro, ay biglang ang kamay niya ang hinawakan ng manyak na guro. Saka pa ginamit ang malikot na dila nito sa nagulat na babae. Pinipilit niya ang babae sa gusto. Pero chill ka lang dahil bago tayo magpatuloy ay gusto ko munang mag-like ka sa video at mag-comment sa baba ng Anime Recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next! Nagsimula ang series sa kalsada kung saan may naghahabulan sa gitna ng madilim na gabi. May mga lalaking nagpunta ng concert ni Vice Ganda pero sa daan ay nakasalubong sila ng higit pa sa adik na laging laman ng balita. Naglabas ng kutsilyo ang isa ngunit hinawi lang siya na parang bata at itinapon sa mga kasama. Kaya natamba ang mga ito at nagkaroon ng pagkakataon ang vampira na magbagong anyo, saka din kinatay ang mga lalaki na hindi na nakalaban dahil sa pangil ng nakadrugs na vampira. Sa isang tren ay ipinakita ang bida nating si Tsukasa na naramdaman ang presensya ng isang tao na pinagmamasdan siya. Pero wala naman siyang nakita paglingon. Narinig nila sa balita ang pag-atake ng vampira sa 3 tao pero hindi lahat ay kumbinsido na gawa ito ng halimaw. Nag-imbestiga ang mga pulis dahil isa na namang babae ang patay na naikalat sa kalsada. Nakita ng mga pulis ang salarin na agad nilang sinita gamit ang batuta. Pero sila ang sinaktan ng vampira na agad tumakbo paalis. Nagpatalon-talon ng vampira sa mga tuktok ng bahay pero nasalubong pa rin siya ng mga pulis sa kalsada kaya pinaputokan siya. Pero dahil parang pusa ay madali lang itong nakaakyat palayo. Pagdating niya sa isang bubong ay may babae na naghihintay sa kanya. Umatake ang vampira pero hindi niya kaya ang babae na marunong sa self-defense. Kaya nagpatuloy ito sa pagtakas na hinabol naman ng babae. Sinipa ng babae ang vampira na naitapon. Muling umatake ang vampira sa babae gamit ang pangil at ngipin nito. Ngunit expert ang babae sa pakikipaglaban at nilaslas ang leeg ng halimaw na natigok. Sa isang sulok naman ay pinapanood sila ng isang long hair na malavampira din ang mata. Ipinakita sina Tsukasa at Shota na magkasamang naglalakad dahil hinahatid ni Shota ang babae na gustong-gusto nito. Sinabi ng lalaki na seryoso siya sa pag-ibig para sa babae. Ngunit hindi siya masagot ng babae dahil kaibigan lang ang turing dito. Sa isang pedestrian lane na hindi alam ng marami ang gamit ay nakita ni Tsukasa ang isang lalaki na pinagmamasdan siya. Pero naramdaman din ito ni Shota kaya agad na hinila ang kamay ng babae at sinabing dumaan sila sa ibang lugar. Nang mapagod ang babae ay sinabi ng natatakot na Tsukasa na nakita niya ang stalker sa train noon at nakita ni Shota ang takot sa mukha ng babae. Kaya niyakap niya ang babae na concern dito. Pero mabango yata ang babae kaya hahalikan sana niya sa tenga. Pero tinulak siya ng nagulat na babae. Sinabi ni Shota na ayos lang sila. Pero biglang may nanghila kay Tsukasa palayo kay Shota at pinigilan si Shota. Ito si Yuki na sinusundan pala si Shota na isang vampira. Ipinakita nito ang nasugatan na daliri kaya biglang nag-iba ang kulay ng mata ni Shota. Dahil dito ay nagulat si Tsukasa sa pagkatao ng kaibigan nito. Nang rape at pumatay na daw si Shota ng 3 babae kaya under surveillance siya sa mga pulis. Kaya nagalit si Shota na sinakal si Yuki dahil sa pagbisto nito ng baho niya sa crush niyang babae. Para sa kaligtasan ay itinulak ni Yuki ang babae na umalis pero natamba ito. Sinuntok ni Yuki si Shota at sinabing dahil nakaranas na siyang mang-rape at pumatay ay hahanap-hanapin na ito ng katawan niya bilang vampira. Pero sinabi ni Shota na nagagawa naman niyang makontrol ang sarili. Ngunit hamaba naman ang kuko nito. Saka sinabing ginagawa niya ang lahat para makontrol ang sarili kapag kasama ang babae. Lalapit sana ito kay Tsukasa pero sinaksak na ito ni Yuki ng pangpatulog sa vampira. Nagbalik alaala si Shota at ipinakita ang nakaraan nila ni Tsukasa na mahal niya at marami na silang pinagdaanan. Saka din siya nawalan ng malay. Dahil hindi makalakad si Tsukasa na nanghihina sa pagkakabigla ay nag-report si Yuki sa kasamang mga nagpapatrol na aalis na siya. Saka binuhat niya ang babae sa likod at hinatid pa uwi hanggang sa apartment nito. Kaya nagpasalamat ang babae dahil sa pagligtas ni Yuki sa kanya. Sinabi ng lalaki na kalimutan ng babae ang nangyari sa araw na iyon at huwag umiyak. Pero nagalit ang babae na sinabing hindi ito madali. Ipinaliwanag ni Yuki na mahirap ang buhay ng isang vampira at nagtagumpay si Shota na maitago ito sa kanya dahil mahal talaga siya. Pero biglang natigil si Yuki nang makita ang dugo sa tabi ng lips ni Tsukasa. Kaya hindi nito napigilan ang sarili na naging vampira din at inilabas ang makapangyarihang dila na gustong-gusto ng mga babae at dinilaan ang dugo. Sabay sawsaw sa lips ni Tsukasa. Kaya nabangungot ang babae na nagising. Sa paaralan ay hindi makalimutan ni Tsukasa ang experience. Hanggang pag-uwi ay naiisip pa rin niya si Yuki. Ipinakita na nang hinalikan siya ni Yuki ay binalak pang makascore ng mas marami. Pero napigilan ang pagnanasa dahil sa tinurak na injection sa sarili. Saka naging normal na tao ulit ito at humingi ng tawad sa babae dahil sa ginawa.
Nakita ni Tsukasa na nawala ang puyat sa mata ng lalaki na mas naging gwapo. Pero pinukpok niya ito ng bag nang maalala na pinasok siya ng malikot na dila ng lalaki. Sinabi ni Yuki na kalahating vampira at tao daw siya. Bago umalis ang lalaki ay sinabi niya sa babae na nasira man ang chance nilang magkarelasyon ni Shota, ay marami pa namang mahahanap na isda ang babae sa paligid niya. Saka umalis. Sa isip ni Tsukasa ay mas nag-aalala siya kay Yuki kaysa kay Shota. At dahil ito sa hinalikan siya ni Yuki. Pag-uwi niya nang binuksan niya ang bintana ay nagulat siya nang makitang naninilip si Yuki. Kinamusta siya ni Yuki na inakalang iniisip ng babae si Shota dahil patigil-tigil daw ito sa kanto kung saan nahuli noon si Shota. Pero sa isip ni Tsukasa ay si Yuki ang iniisip. Inasar siya ng bida na pumapayat kaya sinuntok-suntok niya ito. Pero natigil ang pakikipag-flirt nila nang tawagan ng kasama si Yuki at sinabing may isang babaeng vampira na target nila. Saka tumalon-talon ang lalaki palayo. Nakita ni Tsukasa na naiwan ang wallet nito kaya lumabas siya para sana ibalik ito. Umakyat siya sa gusali na kinaroroonan ng mga pulis. Isang babae na may dugo sa bunganga na nagbabaga ang mata ang kausap ng pulis na sinabihang sumuko na. Dumating din doon si Yuki na kilala pala ng vampirang babae. Ipinaliwanag ng babae na ipinakita ng asawa niya ang nagdugo na kamay. Naging dahilan ito para mawala sa sarili ang babae na mapatay ang mahal na tao at inumin ang dugo. Ipinaalala ni Yuki na bawal kasi na magmahalan ang tao at vampira. At kabobohan din ang ginawa ng lalaki na ipakita ang dugo sa isang vampira na tulad niya. Dapat daw ay hinayaan ng babae na maghanap ng iba ang mahal niya kung talagang mahal niya ito. Dahil dito ay naging tao ulit si Yuko at isinuko din ang sarili at ibinigay ang kutsilyo. Narinig itong lahat ni Tsukasa na agad ding umalis. Pag-uwi ni Tsukasa ay nakita niya ulit si Yuki na bumalik na alam ding sinundan ng babae. Naiinis ito na sinabing pag-ingatan ng sarili at i-lock ang bintana. Pero nang sinabi ng babae na sinubukan niyang ibalik ang gamit ni Yuki ay napatigil ang lalaki na nagpasalamat at humingi ng pasensya. Pero sa susunod ay huwag na daw itong gagawin ng babae dahil delikado. Saka sinabi ni Yuki na kababata daw niya noon si Yuko pero malas ang naging kasintahan nito. Kalaunan pa ay pumasok si Yuki sa tambayan nila ng kanyang mga katrabaho. At sinabi ng mga ito na papagalitan siya ng boss dahil sa paalis-alis sa poste nito. Ibinalita ng dalawang naroon ang bagong batas na pwede na daw makipag-asawa ang isang vampira sa isang tao basta may consent ang dalawa at may doktor na pumapayag dito. Pero sa tingin daw nila ay hindi ito magandang balita dahil napakadelikado. Naalala ni Tsukasa na bago umalis si Yuki ay inaya niya itong maghapunan sila bukas ng gabi. Ayaw sana ng vampira pero nakita niyang excited ang babae kaya pumayag din siya at sinabing siya ang susando sa babae sa paaralan kung saan siya pumapasok. Nagpunta ng library si Tsukasa para sana ibalik ang nahiram na libro. Pero hindi niya inasahan na naroon pa rin ang manyak na professor na si Ochai. Ibabalik lang sana ng babae ang libro pero hinila siya ng lalaki na sinabing ipaghahanda ng mainit na inumin. Samantala pagkatapos ng meeting ay umalis naman na si Yuki at nagpunta ng paaralan para hintayin ang chicks. Sa kwarto ay binigyan nga ng inumin ng professor ang babae saka din kunwari may bagong ipapahiram na libro. Pero nang ibibigay ang libro ay sabay chanceng naman ng professor saka hinila si Tsukasa na hinalikan ng makulit na dila. Ngunit ayaw siya ng natatakot na babae na pumalag at ginamit ang baso na armas. Dahil dito ay nasugat ang kamay niya na nakita ng professor. Sinabi ng lalaki na hindi niya kailangang maging marahas kapag ayaw niya. Pero nang tignan ulit ng lalaki ang babae ay muli siyang naging manyak na itinutuloy ang pag-abuso. Pero natigilan sila nang nasa labas ng bintana ang naninilip na Yuki at nakita ang pangyayari. Galit na galit itong naging vampira nang makita ang umiiyak na babae. Binasag nito ang salamin at mabilis na binugbog ang mukha ng manyak na mahilig sa estudyante. Tigok na sana si Ochai kung hindi lang pinigilan ni Tsukasa ang vampira na naging pangit. Natigil lang sila nang may kumatok sa pinto kaya nakontrol ni Yuki ang sarili at ibinigay ang sweater sa babae saka sinabing mag-report na may umatake na vampira at binalak din siyang manyakan ni Ochai. Pipigilan pa sana ng babae ang bida na hinawakan sa kamay pero umalis na ang vampira bago pa makakain ng mapanghina regla. Pagpasok ng mga pulis ay nakita nila ang babae na nakadungaw sa basag na bintana. Sa labas ay nakita ni Yuki sa kamay ang bahid ng dugo ni Tsukasa, na agad niyang dinayla-dilaan sa loob ng isang CR. Natanggal si Ochai sa paaralan at naghilom na ang sugat ni Tsukasa. Pero binabangungot daw siya dahil sa ginawa ng professor. Hinahanap-hanap pa rin ng babae ang vampira na nami-miss nito. Pero habang natutulog siya ay pinasok siya ni Yuki at inamoy-amoy. Pero gising pala ang babae na hindi nagalit. Nagtanong ang lalaki kung bakit hindi natatakot si Tsukasa sa kanya. Dahil daw mainit ang jacket niya at feeling safe ang babae. Kaya hindi napigilan ni Yuki ang sarili at niyakap ang babae.
Hindi naman pumalag ang babae na umiyak pa sa bisig ng lalaki. Sinabi ni Yuki na nasuspinde siya sa trabaho. Kaya humingi ng pasensya ang babae dahil sa nangyari. Pero niyakap siyang muli ng lalaki. Ay ang cheap, sila agad na wala man lang challenge. Minsan na galing sa pamamalengke si Tsukasa ay nabundol siya ng isang lalaki na nagmamadali. Humingi ito ng pasensya na agad pinulot ang gamit ng babae pero natakot ang babae nang makitang puyat din ang mata ng lalaki. Saka din umalis ang lalaki. Nagulat ang babae nang lumabas sa likod niya si Yuki na kinuha ang hawak ng babae na panghapunan nila. Habang kumakain ng hotpot ay narinig nila sa balita ang isang pagpatay at nawawalang lalaki. At nasabi ni Yuki na posibleng vampira ang salarin. Saka nagtanong sa babae kung kilala ba nito ang nakabangga sa kanya kanina. Pero bagong mukha lang daw ito doon, sagot ng babae, at sinabing mabait naman ito sa kanya. Kaya pinagalitan siya ni Yuki dahil madali lang siyang magtiwala. Hinawakan ni Yuki ang mukha ni Tsukasa at sinabing hindi na makapagpigil. Pero natigil sila nang may marinig na ingay sa labas ng bintana. At pagbukas nila ng kurtina ay naroon ang lalaki. Samantala ay naiinis si Juliana dahil may duty siya sa New Year's Eve. Dahil may pinatay na babae sa isang convenience store. Sinabi ng manager na hulihin nila ang vampira na trabahador ng matandang kalbo. Pero naamoy ni Juliana ang dugo sa katawan ng kalbo at napagtanto nilang ito ang killer. Tinawagan ni Yuki ang isang kasama at nagtanong kung may suspect silang runaway na vampira. At kinumpirma naman ng nasa kabilang linya. Nag-report si Yuki na kaharap nila ang isang vampira na nagpakilalang si Oreo. Ito ang nagtatrabaho sa convenience store na hinahanap ng mga pulis. Sinabi nitong minsan na siyang nakipag-away at napadugo niya ang kalaban. At hindi niya napigilan ang sarili na inumin ang dugo ng biktima. Kaya sinabi niya sa sarili mula noon na kapag makakakita ng dugo ay tatakbo siya kaagad. At yung babae sa convenience store ay pinatay ng kalbo kaya agad siyang tumakbo. Pagdating ng mga pulis na nang sundo kay Oreo ay nagpasalamat muna ito bago umalis. Saka sinabi pa ni Juliana na nagbibiro na bisitahin ulit siya ni Yuki. Dahil nakita ni Tsukasa na parang pang Hollywood ang ganda ni Juliana ay naiyak ito na nagselos. Kaya sinabi ng lalaki na pinagtitripan lang siya ni Juliana. Pumasok sila sa loob at niyakap ng lalaki si Tsukasa na gustong gusto naman. Ganon daw yung panaginip niya na gusto niyang mangyari. Samantalang lumalabas naman na yung pagkahayok kay Yuki. Kaya agad niyang pinahiga ang babae na may lagnat. Saka din mabilis na nag-inject sa sarili at inisip na mali ang ginagawa niya. Sa kalsada ay may nakita ulit sina Juliana na pang-5 patay na vampira na na-headshot sa ulo. Kaya naduduwal ang babae. Sa paborito nilang bar ay nag-meeting ulit sila at sinabi ng nanglolokong Juliana na bakit kasi nakipagsyota si Yuki sa tao. Mahihirapan lang siya dahil kapag na-arouse siya ay magiging vampira lang siya at hindi may enjoy ang syota. Siya na lang daw para magawa ng lalaki ang lahat ng gusto. Kaya nainis si Yuki at nagpalakasan sila ng babae. Pero natigil sila nang sabihin ni Takahashi na baka sila ang kasunod na biktima kaya mag-ingat sila. Pero sinuntok pa rin ni Juliana ang Junjun ni Yuki. Dumating ang doktor nilang si Ryusei na naiinis kay Yuki dahil hindi ito nagpakita sa kanya lalo na at iisang injection na lang ang hawak nito. Kaya ini-schedule niya na magkita sila bukas. Sa labas habang pumipili ng kwintas na regalo si Yuki para sa GF ay hindi niya napansin ang isang pinagmamasdan ang galaw niya. Samantala ay nagluto si Tsukasa para sa panghapunan nila ni Yuki. At hindi niya inasahan na dumaan ng pinto si Yuki sa unang pagkakataon. Pagpasok ni Yuki ay hinawakan nito ang kamay ng babae. Saka agad na hinalikan sa labi. Kaya naalala ng babae ang mga moments na masarap para sa kanya. Pero walang ano-ano ay nataman ng bala si Yuki. Inisnipe pala siya ni Nanako na isang hunter ng mga vampira. Nag-alala si Tsukasa para kay Yuki pero sinabi ng lalaki na ayos lang siya. Pero nang nabaril ang bintana at nasira ay nasugatan ang ilong ni Tsukasa dahil sa mga bubog. Kaya nakita ni Yuki ang dugo ng babae at naging vampira ito. Hindi niya mapigilan ang sarili na hinawakan ang ulo ng babae na gustong-gustong kagatin. Pero natigilan siya nang hawakan ng babae ang mukha niya. Kaya kaagad siyang lumabas para habulin ng sniper. Tumakbo naman si Nanako na inakala kong nakatakas na ito. Ngunit nasundan pala siya ni Yuki at hinawakan ang kamay ng babae na nanlaban at binabaril ang vampira. Nagtanong si Yuki kung bakit hinahunting siya ng babae. Muling bumaril si Nanako na sinabing galit sa mga vampira dahil pinatay ng mga ito ang ina niya. Saka binaril ng babae ang tiyan ni Yuki na nasaktan at bumagsak. Ngunit bigla siyang hinawakan at hinila ni Johannes sa ibabaw ng gusali. At dahil nawasak ang katawan ni Yuki ay agad niya itong pinainom ng dugo mula sa hawak na bote. Ayaw sana ito ni Yuki pero wala na siyang nagawa. Nagtanong si Nanako kung kaibigan ni Johannes si Yuki. Pero sinabi nitong iniligtas lang niya ito at sinabing binili ang dugo na ipinainom dito. Kaya binaril din siya ni Nanako pero umilag lang ito.
Galit si Nanako dahil sa pagpatay ng kanyang stepdad na vampira sa kanyang ina noong bata pa. Pero sinabi ni Johannes na depende sa ugali ng vampira kung pinalaki ito sa pangit na pamilya o hindi. Sa isip ni Yuki ay nakita ang sarili sa isang madilim na lugar. At pag-ikot niya ay nakita ang isang baliw na vampira na nasa kulungan at pinipilit siyang abutin. May dumating na babae na sinabing katulad lang niya ito. At nagulat ang batang Yuki nang kamukha ni Tsukasa ang babaeng duguan na nag-activate ng pagiging halimaw niya. Kaya paggising niya ay sinubukan pa niyang makagat si Johannes na mabilis umilag. Sa kabilang banda ay ini-report ni Tsukasa ang nangyari at pagiging vampira ni Yuki. Kaya agad nais mahanap ng doktor ang bida na aalis sana pero ipinilit ni Tsukasa na sumama. Samantala ay umatake si Yuki pero binalibag lang siya ni Johannes. Sinubukan pang kalmot-kalmutin ni Yuki si Johannes pero sumanggasangga lang ito na muling itinapon ang walang laban na Yuki. Sa sasakyan ay nakita ng doktor na tumaas ang blood pressure ng bida dahil sa kumain ng dugo na katumbas ay 1 kilo ng sisig na mamantika. Kaya alam na nilang nakainom ito ng maraming dugo at pwedeng maging dahilan iyon para masunog ang utak niya at mamatay. Muling bumangon si Yuki na pinapatigil ng white hair. Pero muli lang siyang hinahabol ng vampira kaya nagpatalon-talon si Johannes na tumatakas. Samantalang hinahabol pa rin sila ni Nanako sa baba sabay baril sa kanila. Sa sasakyan ay sinabi ni Takahashi na kailangan nilang gumamit ng injection para sa mga nababaliw na vampira. Kaya naisip ni Tsukasa na kasalanan niya ang nangyari. Tumalon si Yuki para sana atakehin si Nanako ngunit binaril siya ng babae. Kaso ay muling tumayo si Yuki at tinalon si Nanako para kagatin. Ngunit may dumating na sasakyan na binangga ang vampira at naitapon. Tumayo ulit si Yuki na umatake kaya inutusan ni Johannes ang mga tao na umalis na. Kaso ay nabangga ng sasakyan ni Takahashi si Nanako na tumatakbo. Tapos nang tignan pa nila ang babae sa harap ay nilapitan na ito ng bayot sa chicks na Yuki at nais biktimahin. Pero dumating si Johannes at itinapon ang manyak na bida. Habang naglalaban ang dalawang vampira ay gumamit ng kanya ng kasama ni Nanako kaya nasabugan ang naglalaban na naitapon. Pero baliwala kay Yuki na muling tumayo na mukhang kakain ng maraming babae pero pinagbabaril ng kasama ni Nanako. Pero kasama din kasing pinagbabaril nito ang mga pulis. Natigil lang siya nang binangga ni Juliana ang sasakyan nito at nasaktan. Nakikinig pala si Juliana at concern na agad pinuntahan si Yuki. Pero mas malakas si Yuki na sinaktan si Juliana. Nakita ng mga pulis na wala namang sugat si Nanako kaya nagtaka sila kung kaninong dugo ang nainom ni Yuki. Kaya dumating ang nakisabat na Johannes at sinabing siya ang nagbigay ng dugo sa bida. Nakita nilang kakaiba ang isang mata ni Johannes. Kaya sinabi ng long hair na half-blood siya. Nasabi ni Tsukasa na half-blood din si Yuki at swerte daw ni Johannes dahil nakachamba ng katulad niya. Maging si Juliana ay natalo din na nawalan ng malay. Kaya muling pinuntahan ni Johannes si Yuki at siya naman ang pumalit na lumaban dito at sinipa si Yuki. Binalak pang barilin ni Nanako si Yuki gamit ang sniper kaya tuloy narinig siya ng vampira na napalingon. Nakita din ito ni Tsukasa na tinakbo ang lalaki para pigilan. At nang makita na nais siyang kagatin ng vampira ay ipinaubaya ang sarili para makain. Pero biglang sinuntok ni Johannes si Yuki na bumagsak saka din agad na in-injection si Yuki na wala nang nagawa dahil pinagtulungan na siya ng mga pulis. Dahil sa nangyari ay hindi makatingin ng diretso si Yuki sa babae. Pagkaraan pa ng ilang araw ay namimiss ng baliw na Tsukasa ang vampira. Kaya nagpunta siya sa lugar kung saan nangyari ang kaguluhan sa pagbabaka sakaling makita ulit si Yuki. Pero si Johannes ang dumating na nakapayong at kinamusta siya. Sinabi nitong hinahanap niya ang nahulog na pendant. Dahil walang nalalaman si Tsukasa sa mga vampira ay naisip ng babae na kausapin pa si Johannes. Ipinakita ng lalaki ang isa nitong mata pero hindi natakot ang babae kaya napatanong si Johannes. At nalaman nitong magkasintahan pala sina Yuki at Tsukasa. Kaso ay wala silang kontak ng lalaki. Ipinakita ni Johannes ang hawak nitong maliit na lalagyan ng dugo na iniinom nito. At sinabi sa babae na pwede niyang ituro kay Yuki kung paano nakokontrol ang pagnanasa niyang uminom ng dugo dahil umiinom siya ng paunti-unti araw-araw. Kaya napangiti at napaiyak ang babae ng sabay dahil may pag-asa pa silang magkatuluyan ni Yuki. Sa isang plaza ay nagre-report si Yuriko at masaya siyang pinapanood ng mga tao. Maging yung mga fans niya sa TV. Ngunit bigla na lang mula sa mga tao ay umatake ang isang killer at sa isang iglap ay nilaslas ang leeg ni Yuriko. Kaya naging vampira ang cameraman niya at hinigop ang dugo ng babae sa harap ng mga tao. Dahil live ito sa TV ay maging si Juliana na nakita ang dugo sa screen ay naging vampira at binalak na makagat ang boss. Pero pinigilan siya kaagad ni Yuki at mabilis din nilang tinurukan ito ng pampakalma. May pinagamit daw kasi na special glass ang doktor sa bida para hindi madaling maapektuhan ng imbitasyon ng kulay red. Pero nagulat si Yuki nang makita si Tsukasa sa plaza na nakunan ng camera.
Iniwan muna ni Johannes si Tsukasa para pigilan ang nag-aamok na vampira. Madali lang niyang napatulog ang vampira. Tapos may vlogger pang kinukunan siya ng camera na sinabing patayin na nito ang vampira. Kaya nagtaka si Johannes dahil may saya dito sa ulo. Kaso ay isa pang vampira ang nag-amok at muntik saktan ng isang bata na tinulungan ni Tsukasa. Nagdugo ang kamay ng babae kaya siya ang nagpahabol sa vampira. Nagpunta siya ng isang mall gamit ang escalator. Pero naabutan siya ng tumalon na vampira. Pero dumating ulit ang bida na mahilig dumaan sa bintana at itinapon ang nag-aamok na vampira. Saka inilayo ang babae doon patungo sa isang tahimik na hagdan. Binigyan ni Yuki ng injection ng babae para panglaban nito kung sakaling may umatake ulit na vampira sa kanya. Kaso ay nakita ng lalaki ang dugo ni Tsukasa sa kamay kaya agad itong tumalikod. Buti na lang at may special mask siyang suot. Aalis sana si Yuki pero pinigilan siya ng hanghang na babae at sinabing ayaw nang umalis ulit ang bida. Kaya sinabi ni Yuki na injectionan siya ng babae para hindi aalis. Ginawa naman ito ng babae kaya naging kalmado si Yuki na napaupo. Magiging ganun daw muna siya ng mga 10 minutes kaya hugasan na ng babae ang sugat nito sa kamay. Kaso imbes na gawin ito ay hinalikan ng babae ang leeg ng lalaki. Kaya tinanggal ni Yuki ang mask at gustong makipaghalikan sa babae. Pero natigilan sila sa isang putok ng baril. Dahil isang pulis pala ang bumaril sa isang nag-amok na vampira. Kaya agad na dumating doon ang mga kasama ni Yuki. Naalala ni Tsukasa si Johannes na sinabi kay Yuki na may paraan daw itong alam para makontrol ng vampira ang pagtigas ng tag-ulo nito kada makakakita ng dugo. Kaya nagtanong ang bida kung close na sina Tsukasa at Johannes. Kaya nagkwento ang babae na nakita niya ito na hinahanap ang kwintas na cross. Ipinakita ni Yuki ang singsing na cross na simbolo ng orphanage kung saan siya nanggaling. Hinawakan ni Yuki ang mukha ni Tsukasa na sinuntok-suntok naman siya ng isang babaeng nakikipaglampungan, kaya napatawa si Yuki na kinasaya ng babae. Wala daw kilalang half-vampire si Yuki maliban sa kanya pero napatigil siya nang maisip na baka may nag-asawa na vampira at tao kaya nanganak ng half-half. Nakita niyang parang normal lang siyang tao kay Tsukasa kaya pinagalitan niya ito dahil sa paglapit sa kanya noong nag-amok siya. Kaya sinabi ng babae na gusto nito ang lalaki. Nagtago sila sa labas ng railings nang may dumaan na pulis. Pero dahil nanghihina pa lang si Yuki ay pinahawak niya ang babae saka din siya nahulog. Ngunit muli siyang hinawakan ni Johannes na hawak-hawak din si Tsukasa. Sinabi nitong nagdududa na daw siya kung half-half din ba si Yuki dahil palagi na lang itong nahuhulog. Kalaunan ay kasama ni na Yuki at ng dalawa pa ang isa pang police officer na si Kiriya. Na kinatakot ni Tsukasa at hindi mapakali. Saka dumating din si Takahashi na ipinakilala si Kiro kay Yuki. Pamilyar daw si Kiriya kay Yuki pero hindi niya matandaan kung saan sila nagkita. Agad ding umalis si Kiriya dahil tinawag ng isa pang pulis. At sa isip ni Yuki ay kakaiba ang init ng kamay ni Kiriya. Dahil star witness sina Johannes at Tsukasa ay dinala sila ni Takahashi sa gusali na pag-aari ni Toshiro. Nagpakilala si Johannes at na-welcome naman sila ni Toshiro. Habang umaakyat ay naisip ni Tsukasa na sabihin ang tungkol sa blood maintenance na ginagawa ni Johannes. At sinang-ayunan naman ito ni Johannes nang malaman ang iniisip ng babae. Pagpasok nila sa kwarto ay ipinakilala ng boss ang tatlo sa mga kasamang pulis. Nagreklamo si Juliana dahil feeling niya ay tatanggalin sila sa nag-iisang trabaho na pwedeng magampanan ng mga vampira na tulad niya. Pero piningot ng boss ang ilong niya at sinabing hindi sila tatanggalin sa trabaho. Kaya humingi ng patawad ang babae dahil muntik nitong kagatin ang boss kanina. Pero ayos lang sa boss na nagpaalam na. Nag-usap sina Tsukasa at pinagmasdan ng Japanese ang maputing babae na half American at half Russian daw. Saka na-conscious si Juliana nang sabihin ni Tsukasa na para itong Hollywood actress. Samantala ay nagtanong si Nanako kung bakit kinailangan pumatay ni Ren ng tao. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na order ito ng boss nila para sa Plan B. Paglapit ni Nanako ay inilabas ni Ren ang kutsilyo at sinabing order din ng boss na patayin si Nanako at sinaksak ang hindi nakareact na babae. Ipinaliwanag naman ni Dr. Ryusei kay Yuki kung ano ang posibleng dahilan ng pagkakapanganak ng isang half-half. Pwedeng may tali daw ang vampira sa kama at lagyan ng busal ang bunganga nito para hindi mangkagat. Binuksan ni Tsukasa ang pinto kaya sinabi ng doktor na aalis na ito at bahala na ang dalawa kung paano gumawa ng half-half. Sinabi ni Tsukasa ang sinabi ni Johannes na hanggang 30 lang ang buhay ng isang vampira. Binahagi din niya ang sekreto ni Johannes na umiinom siya ng paunti-unting dugo araw-araw kaya malakas siya at hindi naiimpluwensyahan ng pagnanasa kapag makakita ng kaunting dugo. At hiniling ng babae na inumin ni Yuki ang dugo niya araw-araw. Para sa vampira ay unlimited sex ang ibig sabihin niyan. Pero ano kaya ang mangyayari sa pag-iibigan ng dalawang ito? Kung gusto mong tuluyan natin ay click mo na ang like button para malaman natin kung bet mo ba ang anime na ito o hindi.